si Teacher Camille, ang inyong guro para sa Makabansa 3, Quarter 2, Week 8. Para sa ating unang aralin, ito ay tungkol sa pagpapahalaga sa pagkain. Para sa layunin ng ating aralin, ikaw ay inaasahang na ipahahayag ang kahalagahan ng pagkaing lalawiganin sa kalusugan at kultura ng bayan, lungsod, lalawigan o rehiyon. Na ipakikita ang pagpapahalaga sa pagkaing lalawiganin sa pamamagitan ng pagbabahagi ng mga karanasan at nakasusulat ng isang kwento na nagtatampok sa pagpapahalaga sa pagkaing lalawiganin. Para sa ating unang gawain, tukuyin kung ang mga larawan ay tradisyonal na pagkain o hindi tradisyonal na pagkain. Una ay ang suman. Ito ba ay tradisyonal na pagkain o hindi tradisyonal na pagkain? Magaling! Ikalawa ay French fries. Tama! Sunod naman ay ang balut. Magaling! Sunod naman ay ang pizza. Tama! Sunod naman ay ang tsokolate. Magaling! At ang panghuli, ang lechon. Tama! Ang sarap talagang balikan ng ating tradisyonal na pagkain. Ngunit higit pa sa lasa, ang mga ito ay simbolo ng pagkakaisa, pagmamahal at pagsasalamat sa biyaya. Kaya ngayon, pag-aaralan natin kung bakit mahalaga, pahalagahan at ipagmalaki ang mga tradisyonal na pagkaing Pilipino. Tara, alamin natin ito. Ang tradisyonal na pagkain ay mga putahe o pagkain may kasaysayan at kultura na naipasa mula sa mga nakaraang henerasyon. Ang mga pagkain ito ay karaniwang inihahanda at kinakain sa isang partikular na rehiyon, bansa o kultura sa loob ng mahabang panahon. Ang mga tradisyonal na pagkain ay kadalasang may kaugnay sa mga espesyal na okasyon, mga lokal na sangkap at mga natatanging pamamaraan ng pagluluto. Gamit ang maikling kwento, maaari nating ibahagi ang mga tradisyonal na pagkain na ito. Ang maikling kwento ay isang maikling anyo ng panitikan na naglalayong magsalaysay ng isang pangyayari o serye ng mga pangyayari. Ang pagkaing lalawiganin ay mga pagkaing unique o niluluto lamang sa isang lalawigan. Ito ay nagsisilbing pagkakakilanlan ng bayan, lungsod, lalawigan o rehiyon. Narito ang mga halimbawa nito. Una ay ang pansit Malabon na nagmula sa lungsod ng Malabon. Ikalawa ay ang laing na nagmula sa Bicol Region, gawa sa pinatuyong dahon ng gabi na niluto sa gata at sili. Kilala sa anghang at kinamnam nito. Sunod naman ay ang longganisa na nagmula sa vegan Ilocos Sur. Maalat, maanghang at may bawang na longganisa. Ito naman ang bok choy na mula sa Iloilo City. Sabaw na may noodles, baboy at chicharon. Kadalasang kinakain sa La Paz Public Market, kaya tinatawag ding La Paz bok choy. Ito naman ang lechon na nagmula sa lungsod ng Cebu. Buong baboy na iniihaw hanggang sa maging malutong ang balat. Paborito sa pista at handaan sa buong bansa. Ito naman ang adobong kamaru mula sa Pampanga. Isang katutubong pagkain ng Pampanga na gawa sa mga kamaru o mole cricket o kulingling. Bakit kaya mahalaga ang tradisyonal na pagkain? Una, dahil ito ay mahalaga sa kalusugan. Ang mga pagkaing Pilipino mula sa lalawigan ay mayaman sa mga bitamina at mineral na kailangan ng ating katawan upang manatiling malusog at malakas. Ikalawa, ito ay mahalaga sa kultura. Ang mga pagkaing Pilipino na mula sa ating bayan, lungsod, lalawigan o rehiyon ay nagpapakita ng ating kasaysayan at tradisyon. Pangatlo, ito ay mahalaga sa pamilya at komunidad. Ang pagkain ay nagbibigay ng pagkakataon sa mga pamilya at komunidad
na magkasama-sama. Dahil sa mga kahalagahang ito, dapat lamang na ipagmalaki natin ang mga pagkaing Pilipino, partikular na ang mga pagkaing galing sa ating rehiyon. Yamang nagdudulot ito ng benepisyo sa ating kalusugan, nagpapakita ng tradisyon at kultura at nagbubuklod nito ang pamilya at komunidad. Para sa ating gawain, magsulat ng isang maikling kwento tungkol sa iyong paboritong pagkaing lalawiganin at kung bakit ito ang iyong paborito. Tampok din ang pagpapahalaga na maaari mong gawin upang mapanatili ito. Narito ang rubric para sa pagbibigay ng puntos. Ngayon naman ay dumako tayo sa ikalawang aralin. Ito ay tungkol sa pagpapahalaga sa sayaw at musika. Para sa layunin ng ating aralin, ikaw ay inaasahang nakalalahok sa mga gawaing nagpapakita ng pagpapahalaga sa mga tradisyonal ng sining at kultura ng kinabibilangan ng bayan, lungsod, lalawigan o rehiyon. Nakalilikha ng isang simpleng pagtatanghal na nagpapakita ng kahalagahan ng sayaw at musika. Para sa ating gawain, sabihin kung anong sayaw ang nasa larawan. Anong sayaw ang nakikita? Tama, ito ay ang maglalatik. Sunod naman. Magaling, ito ay ang tinikling. Anong sayaw ang nakikita? Tama, ito ay ang karinyosa. Sunod naman. Magaling, ito ay ang pandango sa ilaw. Ang tradisyonal na sining ay mga sining na nagpasalin-salin mula sa nakaraang henerasyon, bahagi ng kultura, gumagamit ng tradisyonal na pamamaraan at pagpapahayag ng pagkakakilanlan ng isang bayan, lungsod, lalawigan o rehiyon. Narito ang mga kahalagahan ng mga tradisyonal na musika at sayaw sa sumusunod na aspeto. Ito ay mahalaga sa pagpapalaganap ng kultura. Ang mga tradisyonal na musika at sayaw ay nagsisilbing tagapagdala ng kultura sa ating rehiyon sa susunod na henerasyon. Sa pamamagitan ng pagsasagawa ng mga ito, na ipapasa natin ang rehiyonal na mga tradisyon, kaugalian at kasaysayan. Ito din ay mahalaga sa pagkakaisa ng mga Pilipino. Ang mga gawain nito ay nagbibigay ng pagkakataon sa mga tao na magkasama-sama at magkaisa. Sa pamamagitan ng pag-awit at pagsasayaw, nabubuo ang mga relasyon at nagkakaroon ng diwa ng pagkakaisa sa komunidad, lalo na sa ating rehiyong kinabibilangan. Ito rin ay mahalaga lalo na sa pagbibigay ng aliw. Ang mga tradisyonal na musika at sayaw ay nagbibigay ng aliw at kasiyahan. Ito ay isang paraan upang makalimot sa mga problema at magkaroon ng masayang sandali kasama ang pamilya at mga kaibigan. Upang mas maunawaan natin, pumunta tayo sa ating gawain. Tukuyin kung ang isinasaad sa pangungusap ay tama o mali. Ang mga tradisyonal na musika at sayaw ay nagsisilbing tagapagdala ng kultura ng ating rehiyon sa susunod na henerasyon. Ito ba ay tama o mali? Magaling! Ito ay tama! Ikalawa, sa pamamagitan ng pag-awit at pagsasayaw, napalalayo ang ugnayan ng mga tao sa komunidad. Ito ba ay tama o mali? Magaling! Ito ay mali! Ikatlo, ang pagtugtog ng mga tradisyonal na instrumento ay nakatutulong sa pagpapaunlad ng disiplina at pagkamalikhain. Ito ba ay tama o mali? Magaling! Ito ay tama! Ikaapat, ang mga tradisyonal na musika at sayaw ay nagbibigay ng kasiyahan at aliw sa mga tao. Ito ba ay tama o mali? Magaling! Ito ay tama! Ikalima, ang pagsasagawa ng mga tradisyonal na sayaw
ay nakatutulong sa pagpapanatili ng mga kaugalian at kasaysayan ng ating rehiyon. Ito ba ay tama o mali? Magaling! Ito ay tama! Ika-6. Walang kinalaman ang mga tradisyonal na musika at sayaw sa pagpapalaganap ng kultura ng Pilipino. Ito ba ay tama o mali? Magaling! Ito ay mali! Ngayon naman ay pumunta tayo sa ikatlong aralin. Ito ay tungkol sa pagpapahalaga sa kasuotan. Para sa layunin ng aralin, ikaw ay inaasahang na ipaliliwanag ang kahalagahan ng kasuotang Pilipino na nagmula sa bayan, lungsod, lalawigan o rehiyon. Nasasabi ang mga dahilan kung bakit dapat nating ipagmalaki ang kasuotang Pilipino at nakalilikha ng simpleng disenyo ng isang modernong kasuotang Pilipino. Ang kasuotang Pilipino ay tumutukoy sa iba't ibang uri ng pananamit na ginagamit o ginamit ng mga Pilipino sa iba't ibang panahon at lugar sa Pilipinas. Bakit mahalaga ang kasuotang Pilipino lalo na sa mga galing sa bayan, lungsod, lalawigan o rehiyong kinabibilangan? Ang mga sumusunod ay nagpapaliwanag kung bakit mahalaga ito. Una, pinapakita ng mga kasuotang Pilipino ang kultura at pagkakakilanlan ng bawat rehiyon. Ikalawa, ang kasuotan ay bahagi ng ating kasaysayan at nagpapakita ng pagkamalikhain ng mga Pilipino. Ikatlo, ipinakikita nito ang tradisyon at pamumuhay ng ating mga ninuno. Ika-4, sa pagsusuot ng mga ito na ipagmamalaki natin ang ating pinagmulan. Paano kaya natin maipakikita ang pagpapahalaga sa ating rehiyonal na kasuotan? Narito ang ilan sa mga paraan. Una, pagsuot ng mga tradisyonal na kasuotan sa mga pista, espesyal na okasyon o buwan ng wika. Ikalawa, pagpapanatili ng mga lokal na mananahi at disenyo sa pamamagitan ng pagbili o paggamit ng kanilang mga likha. Ikatlo, pagpapakita ng respeto sa mga taong nagsusuot nito at pag-aaral ng kanilang kahulugan. At ika-4, pagpapakita ng kasuotan sa mga pagtatanghal o proyekto sa paaralan. Para naman sa inyong output, iguhit sa kahon ang isang kasuotang Pilipino na gusto mong isuot. Maaari mong gawing batayan ito para sa iyong paggawa. Narito naman ang rubric para sa pagbibigay ng puntos. Ngayon naman ay pumunta tayo sa ika-4 na aralin na tungkol sa pagpapahalaga sa bayan, lungsod, lalawigan at rehiyon. Para sa layunin ng aralin, ikaw ay inaasahang na ipaliliwanag ang kahalagahan ng pagmamahal sa bayan, lungsod, lalawigan o rehiyon. Nakasusulat ng sanaysay na nagpapakita ng pagmamahal sa bayan, lungsod, lalawigan o rehiyon at naipahahayag ang kanilang mga saloobin at damdamin tungkol sa kanilang bayan, lungsod, lalawigan o rehiyon. Para sa ating gawain, tukuyin kung ang mga sumusunod na larawan ay makikita sa Pilipinas o hindi. Ang mga damit na ito ay matatagpuan ba sa Pilipinas? Oo o hindi? Magaling! Ito ay matatagpuan sa Pilipinas. Ito ba ay matatagpuan sa Pilipinas? Oo o hindi? Tama! Ito ba ay matatagpuan sa Pilipinas? Oo o hindi? Magaling! Ito ba ay matatagpuan sa Pilipinas? Oo o hindi? Tama! Ito ba ay matatagpuan sa Pilipinas? Oo o hindi? Magaling! Ito ba ay matatagpuan sa Pilipinas? Oo o hindi? Tama! Magaling mga bata! Ngayon naman ay pag-aralan natin ang kahalagahan ng pagmamahal sa bayan, lungsod, lalawigan o rehiyon.
Bakit kaya mahalaga ito? Una, dahil ang bayan, lungsod, lalawigan o rehiyon ay ating tahanan. Dito tayo nakatira at lumaki, kaya dapat natin itong mahalin at alagaan tulad ng ating sariling bahay. Ikalawa, ang mga Pilipino ay magkakapatid. Tayong lahat ay bahagi ng isang malaking pamilya, kaya dapat tayong magtulungan at magrespeto sa isa't isa. Ikatlo, dapat pangalagaan ang mga likas na yaman. Ang mga bundok, ilog, puno at hayop ay biyaya ng Diyos, kailangan natin itong ingatan para magamit pa ng mga susunod na henerasyon. At ang panghuli, dapat na maging mabuting mamamayan. Ipinapakita natin ang pagmamahal sa bayan sa pamamagitan ng pagsunod sa batas, pagiging magalang at pagtulong sa kapwa. Ngayong natapos natin ang ating aralin, natutunan natin ang pagmamahal sa bayan, lungsod, lalawigan o rehiyon ay hindi lang sa salita ipinapakita. Ipinapakita ito sa paggalang, pagtutulungan at pag-aalaga sa ating kapaligiran at kultura. Lagi nating tandaan, tayo ay maging batang Pilipino na mapagmahal, magalang, may pagmamalaki sa buong mundo. Maraming salamat sa pakikinig mga bata. Muli, ako si Teacher Camille, ang inyong guro. Hanggang sa muli!